Magkaroon ka ng ugnayan sa Kanya na ikaw lang at walang ibang nakakaalam dito sa buong mundo. Hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tignan nyo mga kapatid, mga sikreto na mga gawain na akala natin ay walang kwenta. Pero itong paraan na ito na gawin mo, paraan na kung saan ikaw ay tatanggapin sa paraiso. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang itang taong ito ay kinalugdan ng Allah wa huwa fil jannah. Hindi nakapagpigil ang isang tao. Pinuntahan niya nung maparating sa isang tao, "O kapatid, ano nga ba ang mabuti mong gawain?" Sabi niya, "Wala akong alam." "Ano ang sikreto mo sa mga gawain mo?" Sabi niya, "Wala akong alam." Bakit sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isa kang tao sa paraiso? Sabi niya, "Wala akong naalala, pero ito lang ang sikreto ko na naalala ko sa buhay ko." Ano yun? Minsan nangyari sa buhay ko na ako ay pinakasal ng aking mga magulang sa isang babae na kamag-anak ko. Noong nakasal kami, sa unang gabi pa lamang, ang babaeng aking kamag-anak na ipinakasal sa akin ng aking mga magulang ay nagsabi, "Hada bainaka wa bainana ma'a rabbina." Ito ay sa pagitan nating dalawa at ang Allah, na gusto kong ipabatid sa iyo o kalugdan ka ng Allah. Nabigyan ako ng proteksyon at huwag sabihin ang anumang ang aking bahid, ang aking baho, ang aking kahinahan. Bakit? Dahil ako ay buntis sa ibang lalaki. Pagtakpan mo yan, kalugdan ka ng Allah. Lianna man satara musliman, satarahullahu fi dunya wal yawmal qiyamah. Ang sino mang takpan niya ang baho at ang kasalanan ng kanyang kapwang Muslim, poprotektahan siya ng Allah at tatakpan ng kanyang kasalanan at baho sa araw ng paghukom at dito rin sa mundo. Ang ginawa ng lalaking ito, isinama ang kanyang asawa at sila ay lumisan sa lugar na maraming tao, sa lugar na maraming tsismuso-tsismusa, para walang maraming usapan. Noong malapit na manganak ang babaeng ito, nung ipinanganak na niya, kinuha niya ang sanggol. Nung ito ay makuha niya ang sanggol, hiniram niya sa kanyang asawa. "Hiramin ko lang saglitang yung anak," dahil hindi naman talaga niya anak. At nilagay papunta sa masjid bago siya magdarasal. Pagkatapos ng kanyang pagdarasal, lumabas ang mga tao, "O, kaninong sanggol ang anak na ito?" Walang nag-aangkin. "Saksi kayo na hindi nyo aangkinin, ako ang mag-aangkin sa isang batang sanggol na ito." Inuwi niya sa kanyang bahay, hinalikan niya ang kanyang asawa, "Protektahan mo, palakihin natin, alagaan natin ang anak mo para sa Allah." Dahil doon, isang gawain, marangal, pagsunod sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi yun ang dahilan kung bakit siya tatanggapin sa paraiso, makakapasok sa paraiso. Tignan natin ngayon ang buhay natin ngayon sa social media. Wallahi mga kapatid, sapat na ang isang tao na sinungalin. Ano man ang narinig niya, nabasa niya, ikinakalat agad, isinishare agad. Lalo na kung paninirang puri sa isang tao. Bakit hindi mo takpan? Gusto mo kalugdan ka ng Allah? Ikaw kaya kung yun ang ikaw ang pinag-usapan, gusto mo yun? La. Mga kapatid, gawain sa Dhul Hijjah, mga araw na kung saan tayo ngayon ay nandirito at pinakamalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinili itong mga araw na ito dahil ang ating Panginoon
ay mapagpala, mapagmahal, maawain, pinakamahabagin, pinakamapagmahal. Kanino? Sa kanyang mga alipin. Wallahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haithu anna Allah qala fi hadithin qudsi sabaqa ghadabi bi rahmati aw sabaqa rahmati bi ghadabi. Anong ibig sabihin nun? Nangibabaw ang aking habag, ang aking awa, pagmamahal sa aking alipin kaysa sa aking pagkagalit at puot sa aking alipin. Ibig sabihin mga kapatid, nagkasala tayo. Wallahi araw at gabi nagkakasala tayo. Hindi natin napeperfecto na nakakapunta at nakakarating sa masjid. Makita mo lang ang kapatid mo, wallahi ikaw ay mag-iisip na ng masama. Magsalita ka na hindi mo inaasahan, makakapagsalita ka na masasaktan ng kapwa mo. Wallahi wala tayo sa kalingkingan ng pagsagawa ng mga alipin ng Allah, ang mga ulama at ang mga skolar at ang mga khulafa urashidin at ang mga tabi'un kung paano sila nagsagawa at sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano nag-aral na naliksik ang mga pantas. Sa ngayon, wala tayong kalingkingan sa kanila, sa kanilang mga ijtihad na ginawa. Dahil dito mga kapatid, dito tayo sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na gusto natin na hindi natin nakakamit. Ano ba ang gusto mong sabihin, Ustad? Alam nyo ba gusto kong sabihin? Alam nyo? Hindi nyo pa nakukuha hanggang ngayon. Hindi nyo pa naramdaman. Dagdagan natin. Sa kapanahunan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, may mga tao na gustong mamatay. Gusto nila ng paraiso. Gusto nila sumama sa Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pakikipagbaka. Ngunit, hindi sila kasama sa mga ipinagpala na nakarating, na pinayagan na makapalis. Nakita ang mga lungkot, lumbay, at ang pag-iyak ng kanilang mga mata, na gustong-gusto nila na makarating sa mga bagay na gusto nilang makamit. Dahil gusto nila nakalugdan sila ng Allah. Pero anong nangyari mga kapatid? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong mag-alala. Hindi man kayo nakarating at hindi nyo man ito nagawa, ang gantimpala ninyo ay katulad ng gantimpala ng mga taong sila'y nangamatay na sa larangan ng Allah. Na kayo ay nandirito sa Madina, hindi kayo napasama sa pakikipaglaban dahil ang inyong mga puso ay dalisay at tigib na totoong naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo, pero hindi kayo pinalad, pero ang gantimpala ay naisulat na. Where do you can find this kind of deeds? Without performing the good deeds, but it was already written by the angels of Allah. Only in Islam. Only in Islam. Walang mawawala sa Allah. Kung lahat ng mga tao, lahat ng kanyang nilikha ay papapasukin sa paraiso. Walang mababawas sa kanya. Ang lahat ng kanyang nilikha, ang mga lahat ng nilikha niya ay papapasukin sa impyerno. Tatanungin nyo siya. Wayakhtaru ma yurid, wayaf'alu ma yurid. Pinipili niya ano ang gusto niya, sino ang mahal niya, sino ang bibigyan niya ng habag, sino ang bibigyan niya ng patnubay. Kayo na nabigyan ng patnubay. Kapatid mo, nanay mo, ba't hindi nabigyan ng patnubay? Dahil pinili ka ng Allah na mahal niya.
Katulad din daw ito mga kapatid, sinabi ng mga ulama, ang isang alipin na naglalayunin na gumawa ng masjid, gumawa ng madrasa, gusto mag-hajj, gusto magsadaka, gusto tumulong, pero wala siyang kakayahan. Pero naisulat ang gantimpala niya na para siyang gumawa doon sa gawain na gusto niya. Wallahi, narinig niyo ang isang kwento patungkol sa isang hari na gumawa ng pinakamarangya at pinakamagandang masjid. Isang gabi, nung natapos magawa ang masjid na ito, nakatulog siya. Napanaginipan niya ang isang alipin na matandang babae na hindi niya kilala. Nakita niya sa panaginip niya na siyang nagmamay-ari dito sa masjid na ginawa niya. Isada, ako ang gumastos, ako ang may pera, ipinaalam ko sa madla, ipisinasulat ko ang pangalan ko, akin yan. Bakit parang may nagmamaari ng isang alipin na dukha na hindi ko kilala? Pinahanap niya ang isang babaeng ito, ang haring ito. Nung mahanap ang isang babae, ano ang ginawa mo? Anong naitulong mo sa masjid na yan? Mahal na hari, wala po. Wala akong natatandaan. Maliban na lamang na minsan ako ay nadayo at nadaan sa masjid na yan, na nasabi ko sa puso't sarili ko, Ya Allah, pagkalugban mo ako na sana makagawa ako ng masjid para sa iyo, Ya Allah. Nakita ko ang isang bato, kumuha ko ng isang bato at itinapon ko doon. Yun lang ang alam ko. Allahu Akbar. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ay tinanggap ang mabuti mong gawain. Mga kapatid, marami sa atin na umaasa na ang kanyang mabuting gawain ay tinatanggap, pero sa araw ng paghukom, kasama siya sa mga muflis. Wa man huwa muflis. Sino ang tao na tunay na kalugian sa kanya? Kapighatian at pagsisisi sa araw ng paghukom. Ang taong umaasa na, Ya Allah, papasok ako sa paraisos dahil sa dami ng aking mabuting gawain. Yaumul Hisab, kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay paglilitis sa lahat ng kanyang alipin. O makatotohanan na Panginoon na hindi kailanman natutulog, hindi kailanman inaambot ng antok, karapat dapat ba na papasukin siya sa paraiso? Kinuha niya ang aking salapi, minalmatrato niya ako ng parang itinuring ako na hayop. Sinampal ako, sinuntok ako, nag-utang at hindi nagbayad dahil sinadya niyang hindi magbayad. Pinatay niya ang magulang ko, pinatay niya ang kapatid ko. Nilibak niya ako, siniraan niya ako. Ang Allah, wa huwa al-adil, wa huwa rabbul adil, wa rabbul masakin. Panginoon siya ng mga taong naaapi. Panginoon siya ng makapangyarihan. Lilitisin ng mga taong yun hanggat ang taong umaasa na papasok sa paraiso, sifran. Walang natira sa mabuti niyang gawain. Ang mabuti niyang gawain na inaasahan niya, makukuha ng mga taong kanyang lilinlang. Fattaqu da'watal madlum, katakutan ninyo ang panalangin ng isang naaapi, dahil ito at sa kanyang Panginoon wala itong hadlang, papakinggan, sasagutin. Anuman ang panalangin ng isang naaapi, tinatanggap ng Allah. O manalangin kayo na naaapi, kayo na nilinlang ng mga tao, tatanggapin ng Allah inyong mga panalangin. Ustad, hindi ko pa rin nakuha ang gusto mo sabihin. Nakuha niyo na? Sino yung mag-hajj? Itaas ang kamay.
Itaas ang kamay. Gusto ko to sabihin nung nakaraan.